So good morning mga kapatid, once again this is Joshua TV, yung kapatid nagsasabing walang iwanan pag galang pinag-uusapan. Ayan guys, dito po tayo ngayon sa may Upper Wawa Dam, no? Makikita natin yung pag nasa Montalban ka, masilip mo tong bagong dam, no? Tinatawag na Upper Wawa Dam. So isa din sa pinakamalaki na source of tubig sa buong Metro Manila, no? Supply din siya ng tubig. So bagong bago lang itong gawang dam na to. So magkalayuan din pala pag pinasok mo to from Marcos Highway. Nakikita mo yung arco doon. Yung pagpasok mo, tagal-tagal din pala yung takbuhan pasok dito. So hindi pa siya ganun kaganda yung daan, pero sulit kung narating mo to dito. So sa ngayon ako pa ang bus dito yung dumating. So may entrance dito na so may entrance fees sila dito guys, na pag day tour 50 pesos, ayan. Pag overnight 130, ayan. Pag bata naman 5 years old, ayan, libre sila, ayan. 6-12 30. So may mga discounted sila dito. So dito sa may barangay Pintong Bukawi. So ayan yung so may ATV sila dito, 25 lang. 10 rent fees, 10 for 2, 500, 10 for 3, 600, ayan. So yun yung mga ano nila dito. So napakamura lang. Imagine ito sa may mga ano sila dito. Dito lang to sa may Mountain High. So ito nga lang yung daan nila papasok dito, no? Pero hindi siya simentado, no? So baba na lang kayo kung maaalanganin sa sakyan doon sa may pinakaunang si medyo paakyat siya. So maulan, tulad ngayon maulan. Punta natin. Pag overnight dito no 130 lang. Pag day tour, araw lang punta nyo dito, 50 pesos yung entrance. So ito yung views nila dito sa may labas. So ayan, pasokin natin. So ito yung tulungan sa inyo pagpasok. So nagpapag sa ating unahan. Meron sila dito ng yung pinaka-ano nila, reception nila dito. So grabe pag dito, ang ganda. So ito yung ATV nila. Magkano yung ATV pag nagre-rent dito, ate? Sa Pintong. Okay, private pala yan. Meron dito sa baba silang na beauty queen. So punta natin sila. So pwede kayo magpa-picture dito. May butterfly na gawa sa bakal. So meron din silang half heart sa mga broken na hati ito. So meron silang half lang na heart, no? So ayan. So ito yung pinaka view deck nila doon sa may baba. So ayan. Kanina dumaan tayo doon sa baba, no, na diretso tayo kasi since first time nating pumunta dito. Ayan, nakikita niyo yung may daan sa baba, yon. So doon tayo napadaan, no, na diretso natin. Sabi ng guard doon sa pinaka entrance dito sa baba, may entrance ng Wawa dyan. Hinarang ako, sir, saan po kayo? Sabi ko ano lang, mag video lang sa Wawa, sabi sa dam. Sabi sa akin hindi, bawal daw yung dito, yung part dito sa may baba. Ayan, so may guard dyan nakaabang. So sabi sa akin dito daw ako akakit sa taas sa
sa Mountain Hub sa ayan. So ayan, malik ako dito sa may taas, kasi dito lang pala yung overlooking na ano, may view deck. So ayan, umakyat ako dito, siguro nasa mga 2 to 3 minutes lang naman ang distance mula doon sa may daan sa baba. So pinaikot ako dito, yan, hanggang napunta ako dito. So ayan, napaka unique din dito, napaka tahimik na. Simura lang dito, maganda puntahan. Yan, tsaka malapit-lapit lang to para sa ibang mga tourist destination, no. So akala ko dating ang daan nito doon lang mismo sa Montalban, yan pala pwedeng dito sa may Kogyo yung daan paikot. So part na rin siya ng Montalban, kasi nakikita natin to pag nasa Wawa Dam, no. So masisilip mo tong dam na to. So sa pagsamalapitan dito lang pala, dito pala yung shortcutan niya. So parang hindi pa siya puno ng tubig, o sa kabilang side. Yun nga ang maganda. Ako na pag-ano, pala-uwi na. Dumi-dami yung pagod. Yun nga, mabilis siya ano siya ba, makilala yung lugar. Kasi ito, tanaw ko itong Upper Wawa Dam, kasi itong Montalban, nakikita ko ito, malayo nga lang, malayo siya, kasi makita ko ng bundok eh. Bundok siya, nakikita ito yung dam na to. Sabi ko, saan ang daan yan? Ba't ang lapit nila sa Montalban? Wala kang masutan nyo na mapuntahan to eh. Dito ko daan sa ano, sa mismong sinisimento, na ano, sinundan ko yung masign. Kasi may mga sign siya nakalagay, Lilico, Diretso. Kaya yun, sinundan ko lang. Maganda po, ano na siya, puro sa mga talo na. Kasi sasakyan kung may po, ano, 4 wheels. Kailan lang ito nagbukas sa akin? Tagal mo ito. May test ito, tagal. Ibig sabihin, ginagawa pa lang ito. Okay na. Mas mauna, basta. Ganda na, tignan mo ate. O, diba? Kumangano na siya, sir. O. So, ilang taon na kayo dito ate tatrabaho? Buwan pa lang po ako. Buwan ka pa lang. Pero taga rito po ako, dyan lang yung bahay namin. Oo. Nadaanan niyo yun, sir. Kasi di pwedeng walang tao dito na mag-maintain, no? Pagka ganitong weekdays, 4 lang kami stop. Dapat kayo, Yung ATV ninyo, magkaano yun doon saan? Sinasabi niyo sa taas ba? Opo. Magkaano Marami yan? pong dito ng ATV, meron pong, depende po sa oras na gusto nyo. Oo. May 2.5, may 1.5, mga ganon.
Tapos, Mm. yung mga ATV po na manggagaling sa taas, isa to sa mga dinadaanan ng mga des. Parang side trip nila dito. Oo. Tapos, halimbawa mag-ATV po kayo, hindi po kayo mag-e-entrance. Sila ang nagbabayad ng entrance. Okay. Package na kumbaga. Opo. Yun, ganda talaga. Opo. Parang mukhang malamig dito pag umaga, no? Ay, grabe. Wala kaming kuryente dito, sir, pero solar lang. Solar ang gamit niyo. Ba't di abot ng kuryente dito? Hindi pa po. Kasi malayo-layo din talaga, no? Ang power kayo na may kuryente, pero ayaw nila magpakabit. Kasi alam mo na, ano yan, sa kanila lang. So, ayan guys, nakikita nyo, grabing pago sa baba. Yakala, sir. Sige po, ate. So ayan, lumakas na naman yung ulan, no? Kanina humina na, ngayon lumakas na naman. So kaya nagkakaroon dito na ano, ng pag, no? So yung dam na nakikita natin, no, ayan, natabunan na ng ano, pag. Pero kanina pagdating natin medyo nag-clearing siya. So ngayon, ayan, pumapal na naman siya. So ayan guys, once again, this is Yashoy TV, inyong kapatid, nagsasabing walang iwanan pag ang pinag-uusapan. Ayan, dito tayo sa may Upper Wawa Dam, no? So di nga lang siya nakikita kasi ang kapal ng pag na yun. Pero kanina nag-clearing siya. So masisilip natin. So mamaya abangan natin siya kung ano itsura ng Upper Wawa Dam na yan. So yun yung pangalawang dam na tinayo dito sa may Montalban, no, Rodriguez, Rizal. So yung sa baba tinatawag na Wawa Dam, so ito Upper Wawa Dam. So since wala siyang daanan doon sa may Montalban, pagpunta natin dito lang pala siya sa may ano, unahan ng Kogyo yung papasok, sa Barangay Pitong Bukawi ata, pangalan ng barangay na to. So grabing pag dito. So ito yung pinaka biodeck dito ng Mountain Hog, no? Pinasok natin. Kanina na diretso dito tayo sa may baba. So may guard dito sa may baba. Sabi sa akin bawal daw mag-video, mag-picture dun sa baba. Bawal pumasok sa may dam. So in-advise niya ako na umakyat daw dito sa taas. So sabi kasi ng guard, ano daw sadya ako doon. Sabi ko ano lang video, ganun picture. Kaya bawal doon sa baba. So in-advise niya ako umakyat dito sa Mountain Hog. Dito lang pala sa taas na lumpas ako kasi first time nating pumunta dito. So nakalagpas ako, ngayon bumalik ako sa may taas. So malapit lang, ito yung sa baba. Yan, inikot lang ako mga 2-3 minutes ata. So pag ikot ko, so ito na yung makikita nyo dito sa taas. Yan. Yan, medyo makikita na yung dam, kaya lang medyo ano, sa camera hindi siya So napakaganda dito guys, no? So meron silang mga cottages dito, no? Or pwede ka mag overnight dito sa mga ano nila. So mayroon din silang mga tent dito sa overnight. So entrance nila dito 50 pesos, no, dito. Grabe. Malamig dito lalo pag umaga siguro, yung bagong gising, ano mo, paggising mo sa umaga. Malamig kasi ano, nagpapag. Grabe. So yun, nasisilip na yung dam, unti-unti nang lumalabas yung ano, dam. So ayan guys, dito tayo sa may Upper Wawa Dam, no, yung bagong gawang dam. Parang malabo ata. Yun, sobrang liwanag. So napadaan tayo dito si hirap ano, naulan, so wala tayong pasok kaya pumunta tayo dito.
So medyo distansya siya sa highway, no, from Marcos Highway. So siguro sa mga 45 minutes din ata ang takbo. So napakaganda dito, no. So may entrance fee dito guys na 50 pesos, no, sa day tour. Pag overnight naman 130. So makapag-relax ka na dito, no. Ganda ng view. So ito yung pinaka view deck nila dito. Meron din sa taas. Yan. So yan, 360 natin. So makita nyo nagpapag sa ano, sa baba. So malamig dito guys, malamig. Ayan. So dito lang to sa may Upper Wawa Dam, no. So bakit ba sila tinawag na Upper Wawa Dam? Kasi nga may isang dam doon sa may Barangay San Rafael, kung di ako nagkakamali. So yun yung Wawa, tinatawag na Wawa Dam sa unahan. So nagsusupply din to ng tubig sa may NCR, no. Tapos ito, bagong gawa lang tong isang dam dito. So malaki din to, parang malaki pa to sa may Wawa Dam. So ito tinawag na Upper Wawa Dam, sa taas lang kasi ng Wawa. So ayan, so medyo malaki din tong supply ng tubig nito. Kasi nagsha-short na ng tubig ang Metro Manila, kaya gumawa sila ng panibagong dam. So ayan, lumabas na yung dam. Malaki. So yun yung sa ating unahan. So hindi pa siya nakikita natin na ano, puno siya ng tubig, no. Siguro kinokontrol pa nila siguro. So kung ito ay mapuno na ng tubig, grabe. Ang laki ng tubig nito na masasupply sa buong Metro Manila. Grabe, doon sa kabilang side na to, di na makikita yung bundok.
So ano pang inaantay nyo guys? Tara na. Pasyal na dito, napaka-relax dito mag tambay. So ito yung pinaka-view deck nila dito.
So ayan guys, dito tayo sa may Upper Wawa Dam, no? Yung bagong gawang dam. Parang malabo ata. Yun, sobrang liwanag. So napadaan tayo dito si hirap naulan, so wala tayong pasok kaya pumunta tayo dito. So medyo distansya siya sa highway, no, from Marcos Highway. So siguro sa mga 45 minutes din ata ang takbo. So napakaganda dito, no. So may entrance fee dito guys na 50 pesos, no, sa detour. Pag overnight naman 130. So makapag-relax ka na dito, no. Ganda ng view. So ito yung pinaka view deck nila dito. Meron din sa taas. Yan. So yan, 360 natin. So makita nyo nagpapag sa sa baba. So malamig dito guys, malamig. Ayan. So dito lang to sa may Upper Wawa Dam, no. So bakit ba sila tinawag na Upper Wawa Dam? Kasi nga may isang dam doon sa may Barangay San Rafael, kung di ako nagkakamali. So yun yung tinatawag na Wawa Dam sa unahan. So nagsusupply din to ng tubig sa may NCR, no. Tapos ito bagong gawa lang tong isang dam dito. So malaki din to, parang malaki pa to sa may Wawa Dam. So ito tinatawag na Upper Wawa Dam, sa taas lang kasi ng Wawa. So ayan, so medyo malaki din tong supply ng tubig nito. Kasi nagsha-short na ng tubig ang Metro Manila, kaya gumawa sila ng panibagong dam.
So ayan guys, walang tigil ang ulan, no? So kaya napagala tayo dito. So medyo maano nga rin, maulap sa ating likuran. Grabe ang ulap dito. Hindi na makita yung dam kasi ulap. So mag-antay tayo na yung Doggy. Doggy, ba't ka dito, Doggy? Tumakbo si Doggy. Bawi na tayo. Yeah, relax. So dito yung tent pitching. Ayan. So ayan guys, ay wala nang ulan, tapos na, kaya pwede na tayong umuwi kasi naboboard na naman. So naggala para hindi maboring yan, board na naman. No, maling mali yan. So walang naboboard dito sa lugar nito. Maganda lugar. So ayan guys, no, sarap talagang tambayan tong mga lugar na to kasi malamig, no, malabag yung dating dito. So yung pag umakyat dito galing doon sa baba, no, mga bundok kasi to dito, bundok. So umakyat sila dito sa taas. So naging zero visibility na ang lugar na to, no. So kahit yung sa video makikita nyo, no, kahit wala siyang edit, para siyang may filtered na, no, kumbaga. So napaka-relax yung lugar na to. Dito lang to guys sa may Pitong Bukawi, hindi ako nagkakamali, barangay Pitong Bukawi. Dito sa ano, I think part ata to ng Rodriguez Rizal na rin kasi makikita mo dito yung ano, yung Upper Wawa Dam. So ayan, malapit dito. So baka part ng Rodriguez o Antipolo. So di tayo sigurado, no, alamin natin. So ayan, pakita ko lang yung lugar sa ating likuran, no.
So dito tayo ngayon sa Mountain, kalimutan ko, Mountain Hub. So yun ata ang pangalan ng lugar nito. Kalimutan ko, Mountain Hub ata, copy. So ayan. So yun yung pinaka-reception nila doon sa ating unahan. So kung gusto mong mag-order ng pagkain, yan, pwede kang mag-request, lulutuan ka nila. So mamaya order tayo ng tapa kasi medyo masarap pang almusal. So grabe, nakaka-amis naman itong mga lugar na ganito. Ayan, only in the Philippines na to guys wala tayo sa ibang bansa. So may mga lugar dito sa part of Rizal na ganito yung klima once na umulan o maaga, no? Ganito yung climate dito. So napaka-relax sa katawan, sa isip, no? Relax ang katawan natin pag mga ganitong lugar ng pupuntahan. So ayan, ano pa inaantay nyo? Pala, punta na dito. So ito yung lugar na dapat balik-balikan, no? Kasi napaka-relaxing, no? So yung mga iniisip mo, mga bagay-bagay na hindi maganda para sa sarili mo, yan, mawawala yan dito. Parang nire-refresh ka yung mind mo ng nature, no? Kasi tao, connected tayo sa nature, no? So since the beginning, kung saan tayo nagmula, saan galing ang tao, ayan, so alam nyo na yan. So meron tayong baga, paano ba sabihin, kayo na wala mag-isip, hindi ko na maisip. So connection, no? May connection tayo sa nature, environment. So naging part tayo ng ecosystem. So ayan. So ito yung inaantay talaga natin, no? Ganito yung scenario na inaabangan natin once pupunta tayo sa isang lugar, no? Na ganito yung climate, ganito yung nature. Kasi darating at darating yan pag kaya mong antayin. So kung kanina umuwi tayo, so walang mga senaryong ganito na makikita mo yung pag umaakyat. Ayan. So kanina kasi may clearing din eh. Yan, paubos na siya, wala na. Hanggang pag uulan na naman, babalik na naman siya para makita natin, antayin natin. So yun yung napakagandang part na sa isang lugar na pinupuntahan, no? Makikita mo yung magandang nature. So di kasi lahat ng oras na ganito guys, so kailangan nating abangan yung mga ganitong senaryo kasi hindi lahat ng oras perfect, no? At hindi din lahat ng oras tayo ay perfecto, kaya ganun, wither lang ang buhay. So once again, this is Joshua TV, yung kapatid nagsasabing ko lang ng paggalang pinag-isa. Bye bye. Yun, nakikita nyo yung pag, no? Umaakit na yung pag dito sa atin. So yun, pinasakop na tayo ng pag. So grabe, hindi na makikita sa ating baba. Zero visibility na talaga tawag nito, no? So wala ka na makikita sa baba. So mga ilang meters lang yung tanaw mo, no? Mula sa baba. So di mo na makikita. So yung dam sa baba, yun, di na siya tanaw, no? Wala na, zero na, as in zero. Yung mga bundok, wala. Naging sea of clouds na siya, no? So ayan, zero visibility. Grabe. So yun yung mga gusto nating mapuntahan na lugar, no? Makapag-relax tayo, na-enjoy natin yung sarili natin sa mga ganitong panahon, saka lugar. So pinasok na tayo ng pag.
So napaka-relax guys, no? Pwede kayong mag-pitching a tent or overnight stay. So mas mura lang dito. Mas maganda kung may kasama kayo para may kahati kayo, hati sa kwentuhan, hati sa mga problema mo sa buhay. Ayan, pwede nyong hati-hatiin yan dito. So may katuwang kang paghati-hatian mo yung problema nyo sa buhay. So ito, tayo nagsusulot tayo kasi dito tayo masaya, no? So ito yung paraan natin para mag-enjoy tayo sa ating sarili, no? So yan, iba-ibang paraan naman tayo para mag-enjoy, no? So kanya-kanya tayong paraan sa buhay. Kaya ayun, kung saan ka masaya, go. So walang pipigil sa iyo. Kasi yun yung choice mo sa buhay. So always remember na choose to be happy, no? Huwag mong piliing malungkot ka kasi ang buhay natin sa mundo ay very short, no? Kumbaga may limitasyon tayo dito sa mundo, kaya be wise. Ayan, napakaganda dito. So ayan guys, kahit na maulan, no, dito pa rin tayo sa ating gala, no? Siguro sakit na rin siguro natin yung gala, no? Magalaagan. So di maiwasan lalo pag wala kang pasok kasi maulan. So instead na itambay mo lang sa bahay, so yun, magagala tayo para iwas stress, boring, no? Anxiety at ano pang klaseng ano dyan na pwedeng maka-epekto sa iyo pag wala kang daily exercise, I mean daily routine, no? Pag ano, mga ganitong panahon kasi may bagyo dito ngayon, affected pa rin dito sa may NCR, no? Kahit na ang sentro ay nasa North Luzon, no? So sila talaga ang natamaan niya ng malakas, lalo na yung Bicol region. Nakita natin yung video na grabe ang lakas ng baha. So dito naman ay mild lang naman siya, light. So hindi siya ganun kalakas talaga sa atin. Kaya lang tuloy-tuloy kahit mahina. So nag-declare dito yung ano na walang pasok ng lahat ng government na ano department, no? Walang pasok. Depende na lang kung may mga napaka-importanteng mga meeting siguro. So kaya ayun, nasa bahay mo ng mga tao ngayon. So tayo naman ay nasa ating galaan, no? So di mawala ang gala natin. Baga ito yung mga time na ano talaga, lalabas tayo ng bahay kahit maulan. So dito tayo sanay, no? Sa ilang taon na natin na nagagala. So kahit nagsusolo tayo, ayan, ito yung stress reliever natin. So mag-anuin muna tayo sa kahit saan, basta kaya puntahan, no? Kasi mahirap naman puntahan natin, di natin kaya. So grabe dito pa rin tayo sa Upper Wawa Dam. So natambay muna tayo dito, papalamig, no? Kahit malamig na yung panahon, sige pa rin, palamig pa rin tayo. Kaya relax. So ito yung buhay ng simpleng mahirap, no? Kung saan mo gustong maging masaya, piliin mo yung saan ka masaya, no? Huwag yung piliin mo yung isang bagay na hindi ka naman masaya. Baga yan, na-stress ka. So kahit wala tayong pera, at least nakapaggala, yan, masaya na tayo. Di bali na yung mga problema sa atin. Huwag tayong yung stress na problema sa atin kasi yun, nilalabanan natin. So ayan, ang problema dyan lang yan. Kaya be happy guys. Ayan, piliin natin maging masaya sa buhay. Kasi alam nyo na, hindi tayo tatagal sa mundo, no? Lahat tayo may hangganan, no? Hindi natin alam
paglabas mo, pagtakbo mo, pagtulog mo, di ba? Hanggang dyan lang buhay natin. Kaya pili naging masaya lagi sa buhay. Kasi wala tayong wala tayong paraan para i-extend pa yung life ng ilang daan, no? So ngayon pa lang, enjoy mo na yung buhay mo, no? Kasi di natin alam ang bukas. Kaya ayun, yun lang masasabi ko. Ayan. Thank you. So dito yun guys, Paahon, yung Mountain Hag. Ayan. Ito yung daan dito papasok, no? Sa Mountain Hag. So dito yung tent pitching. Ayan. Ito po yung Bangkit 2. Ito po ay 2,980. Package na po siya ng dinner saka breakfast. Dinner breakfast package Tapos na. dalawang hot chocolate, dalawang kape, Ah. summit water. Okay. Ito yung Bangkit 2. Sige po. Tapos sir, yan yung view. Yung po pwede rin po kayo magkubo sa kabila. Sige. So next. Lawak-lawak din pala, good for ilang person to, te? Good for 2 po siya, pero pag may kasama po, Pwede pa. mag-a-add lang po ng 100. Okay, sige. Sila sir. Yan sir, pwede kayo mag-tent dito rin. May pa hanging bridge din pala siya. Lalagyan pa po dyan. Ah! Talaga to. Nauudlot lang. Oo. Hinaharang ng DNR. Ah, kaya totoo kasi siyempre environment ma-distract. Ayan, pwede mag... Dito for tent pitching. Opo, yan. Okay. Nakaraan puno po yan, dalawang Secure naman paggabi dito, atin. Opo, Walang kasi problema. Pagka marami po kaming guest, nag-hire po kami ng... Bantay bayan, kumbaga, ganon. Yun po talaga yung pinaka-ano doon eh, view. Sa view deck na yun, yun talaga yung ano ng picture. Ayun, may ano pala doon sa kabila. Kagabi pa po yun. Oo.
Minsan nga po may guest kami dito, inaabot ng 3 days, 4 days. Oo, sarap mag-relax ganito, panahon. Yan, may mga pwede po kayong maglaro. Pwede maglaro pala dito. Walang bayad po yan. Basta once na po makapasok, sir, clear na lahat ng ano. Oo. Galing, no? Pakita ko sir sa inyo yung Banky 1. Ay, Sige po. Tiny. Mm. Kung mabasa ka, wala kang payong. Ah. Lumalim na naman mo. Lumalim yung tubig? Pagka Malakas ulan. tumataas po yan, pero nababawasan. Oo. Yan, dito pwede rin mo. Oo. Nakita ko doon may mga rubber silang malaki, no? Opo, nagdarabel po kami. Para hindi malamig sa likuran yung ano. Tapos ito po yung ano, tiny. Dito nag-vlog si ano. Hindi pa naaayos siya. Sige lang, sige lang. Dito naman, magkaano dito? 2.6 lang po to, sir. 2.6 na overnight. Package na rin po siya ng dinner. At saka breakfast. Good for 2 person pa rin. Opo. Okay. At least dalawang tao na yung 2.6 na yan. Yan. Tapos yan dyan sa baba, pwede ka dyan. Lawak din pala, no? Pwede, dami palang tent dito kung magte-tent. Marami kaming tent. So, nasa 500 pag may sariling tent. Opo. Pag wala, pag sa inyo ang tent, Alam, hindi sir, ang pagkakaalam ko sir, pagka sa amin ng tent, 500 okay, lang po. okay, oo. Tapos pag may sarili kayong tent, Depende na kung magkaanong singilan. sa 300 something. Okay. So, pwede magluto dito, maihawan. Pwede magdala ng pagkain, pwede mag-inom. Yung ganun lang po yun sa taas. Pero parang secure, di mabasa sa ulan, pwede sa taas maglagay ng tent. Actually sir, gagawin talagang kwarto yan. Okay. Hindi pa siya tapos. Kaya pagka magtitent at uulan na, hindi na kami naglalagay. Tapos lang kasi sir ang kwarto. 3 sa ngayon. Ito, CR naman to. Siya po sa labas. Sa labas. Maganda po ang dito magpunta yung, ayan, mga guests. Oo. Minsan gusto nila dito sa taas. Baba. Sobrang lakas ng ulan kagabi. Pinasok. May division na nga siya. Ganito yung mga tent namin, sir. Malaki na rin. Oo. Pero meron kami malaki nito. Oo. Malaki na rin. Mas tanaw siya dito. Dito mas mataas siya. Oo nga, medyo mataas nga dito. Kasi doon mababa. Opo. Pero pwede na rin doon. Maganda na rin siya. Yung Sabado, puno yan dyan. Hindi naman ako saan magpapapicture yung mga dito. Di, okay na yun doon. Yung may, parang may buwan ba yan? O bituin. Opo. Ganda, overlooking. Sabi ko nga sa'yo, sir, sa dami nagpapa-book sa amin, hindi na nasasagot ni Miss Ann. Totoo, totoo. Nag-walk-in na lang sila. Oo, para siguradong makapunta dito. Opo. Ayan, ganyan lang siya. Ito naman, pagka malakas lang ng ulan. Kasi pagka halimbawa may mag-tent, malakas ang ulan at wala namang nagpapagamit na buwang kami ng kwarto. Pero hindi na po mag-a-add yun. Parang paano na lang, bigay pabor na lang sa ano. Di mawalan ng tao to, no? Hindi na po yung ano, Kasi sobrang ulan. may bagyo. So pwede pala magdala ng pagkain, magpaluto o magluto. Ayos. Thank you sa pag-tour, ate. Anong pangalan niyo ulit, ate? Mel. Ate Mel, thank you.
So, ito yun guys. Meron silang mga menu dito. So, meron silang mga seat A, seat B, tortang talong, egg, boneless bangus. So, yan, nakikita nyo. So, yun yung price niya. So, ito naman may mga short order. So, nasa mga 180. So, ayan. Marami kayong pagpipilian dito. So, May nagagang ko rin, sir. Oh. Sir.